Kung isa ka sa mga XRP holders o interesado sa crypto trading, siguradong gusto mong malaman kung ano po ang magiging kapalaran ng XRP sa mga susunod na buwan. Ayon po sa mga eksperto ay nasa tinatawag na waiting phase ngayon sa XRP. Isang panahon ng paghihintay habang inaantabayanan ang mga mahalagang desisyon na maaari pong magpabago sa direksyon ng presyo nito. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga pangunahing dahilan kung bakit kinakailangang maghintay ang mga XRP holders at ang epekto po ng patuloy na kaso ng Ripple laban sa SEC, ang posibilidad na XRP ETF approval at ang mga bagong developments mula sa Ripple mismo. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang ating disclaimer dito sa ibaba. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang kinalaman ng SEC lawsuit kay XRP. Yan, isa po sa mga pinakamalaking hadlang sa paggalaw ng XRP ay ang patuloy na kaso ng Ripple laban sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Para sa mga hindi po pamilyar, inakusahan ng SEC ang Ripple na illegal nitong ibinenta ang XRP bilang isang security ng walang tamang pagpaparehistro. Ngayon, ayon po kay Ginong Arthur, isang kilalang figure sa XRP community, tila papalapit na po ang pagtatapos ng kasong ito. Marami ng ibang crypto-related lawsuits ang na-dismiss o nasuspende, kaya umaasa po ang XRP holders na magiging favorable rin ang resulta ng kaso ng Ripple. Kung mananalo po ang Ripple o makakapag-areglo ito sa isang magandang kasunduan, maaaring tumaas ng malaki ang presyo ng XRP. At bakit? Ito po ay dahil mabubuksan na ang pintuan para sa mas maraming business deals at institutional investors na dati nag-aalangan dahil po sa legal issues. Ngunit tandaan, may posibilidad din na magkaroon po ng hindi paborableng desisyon. Kung hindi magiging pabor sa Ripple ang hatol, maaaring makaranas po ng matinding pagbagsak sa presyo sa XRP. Yan, dito naman po tayo sa XRP ETF at ano po ang posibleng epekto nito. Isa pong malaking inaasahan ng XRP community ay ang pag-approve ng isang XRP Exchange Traded Fund or ETF. Para sa mga baguhan sa crypto, ang ETF po ay isang investment product na nagpapahintulot sa mga institutional investors na mag-invest sa isang asset tulad po ng Bitcoin o XRP nang hindi direktang bumibili nito. Noong nakaraan ay nakita po natin kung paano po pinataas ng Bitcoin ETF ang demand para kay Bitcoin. Ngayon ay kung maaprubahan po ang isang XRP ETF, maaaring magkaroon po ng parehong epekto. Mas maraming mga malalaking investors ang papasok sa market na maaaring magdulot po ng pagtaas ng presyo ng XRP. Ngayon ang tanong ay kailan po ito maaprubahan? Sa ngayon ay kinikilala po ng SEC ang ilang XRP ETF filings, ngunit ayon po sa mga ulat, ang kanilang desisyon ay hindi pa inaasahan hanggang sa huling quarter ng taong ito. Ibig sabihin ay kailangan pang maghintay ng mga XRP holders bago po natin makita ang epekto nito sa presyo. Ngayon ay ano naman po ang bagong balita mula kay Ripple? Ayan. Bukod po sa legal na laban at ETF, may mga bagong developments din mula mismo kay Ripple na maaaring maka-impluwensya kay XRP. Isa sa mga usapan ngayon ay ang mga posibleng banking partnerships sa Europe. Kamakailan lang ay kinumpirma po ng Ripple na pinapalakas nito ang crypto adoption sa European market sa pamamagitan po ng pakikipag-collaborate sa Unicambio, ang pinakamalaking currency exchanger sa Portugal. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito? Kung magpapatuloy po ang mga game-changing announcements mula kay Ripple, posibleng lumakas ang demand para kay XRP na maaaring magdulot ng pag-akyat sa presyo nito. Yan. Ngayon, ano po ang dapat nating gawin bilang mga XRP holders habang naghihintay? Yan. Dahil nasa waiting phase pa rin sa XRP, maraming holders ang impatient o nawawalan na ng gana dahil sa kakulangan ng malalaking balita. Dahil dito ay may mga nagbebenta ng kanilang XRP kaya nagkakaroon na po ng selling pressure na nagdudulot ng pagbaba sa presyo nito. Ngunit ayon po kay Ginong Arthur, ang mga matatalinong investors ay hindi po natitinag sa ganitong mga panahon. Alam po nila na ang ganitong low sentiment ay madalas na sinusundan ng malalaking galaw sa market.
Ang ilan naman po ay sinasamantala ang pagbaba ng presyo upang makabili ng mas mura bago pa ito muling tumaas. Tinatawag po itong buying the dip. Isang estratehiya kung saan ay bumibili ka habang mura pa ang presyo upang kumita kapag ito ay tumaas. Ngunit syempre, dapat pa rin po tayong mag-ingat at huwag pong sumugal ng walang tamang kaalaman at saka risk management. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang waiting phase na XRP ay isa po itong panahon ng pagsubok para sa maraming investors. Ngunit tulad po ng sabi ng maraming eksperto, ang patience or pasensya ay isa sa pinakamahalagang katangian ng isang matagumpay na crypto investor. Kung magiging paborable ang mga paparating na developments, posibleng makita po natin ang isang bullish run para kay XRP. Pero kung hindi, dapat ay handa po tayong harapin ang anumang senaryo. At sa kabuuan ay ang tamang kaalaman at maingat na desisyon at diskarte ang siyang susi sa matagumpay na pag-i-invest sa crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.